Bakit sa Pilipinas? Sa silid aklatan ng marangyang mansyon sa Cairo, nanlilisik ang mga mata ng kanyang ama habang tinatanong siya. Sa kabila ng matinding pagtutol ng kanyang pamilya at ng banggaan ng mga kultura, hindi siya sumuko. Ang nag-iisang anak na babae ng pinakamayamang tao sa Ehipto ay sumailalim sa operasyon sa isang ospital sa Pilipinas. Pagkatapos nito, nanatili siya sa Pilipinas upang mag-aral. Nakilala ang isang lalaking Pilipino at nagpakasal. Ano nga bang mayroon sa Pilipinas na nagdulot ng ganito kalaking pagbabago sa buhay ng babaeng ito? Pakinggan natin ngayon ang kanyang kwento ng pagbangon mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa panibagong simula. Noong taglagas ng 2023 sa isang malapalasyong mansyon sa Cairo, Ehipto, isang babae ang namimilipit sa sakit sa kanyang kama. Siya si Mariam, ang kaisa-isang anak ng isa sa mga pinakamayayamang pamilya sa Ehipto. Ang kanyang ama si Hassan ang nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa Cairo. Ang kanyang ina, si Laila, ay mula sa isang tanyag at iginagalang na angkan. Mula pagsilang, si Mariam ay namuhay na may gintong kutsara sa bibig. Mayroon silang higit sa 10 katulong sa mansyon at 5 mamahaling sasakyan sa garahe. Nagtapos siya sa isang internasyonal na paaralan sa Switzerland, kumuha ng kursong business management sa London, at para sa kanya, ang pagpunta sa Paris, Milan o New York ay parang pagpunta lang sa sariling hardin. Ngunit ang lahat ng yaman at karangyaang ito ay hindi kayang lutasin ang problema ni Mariam. Mula sa edad na 12, nagdusa siya sa matinding pananakit ng tiyan na hindi matukoy ang dahilan. Sa simula, inakala niyang simpleng dysmenorrhea lang ito, ngunit napansin niyang sumasakit pa rin ito kahit wala siyang buwan ng dalaw, lalong lumalala ang sakit pagkatapos kumain. Minsan, sa tindi ng sakit, hindi na siya makabangon sa kama at magkukulong na lang sa ilalim ng kumot. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa mga pinakamahuhusay na ospital sa Europa. Nagpatingin sila sa mga sikat na doktor sa London, Paris, Zurich at Berlin. Umabot na sa milyon-milyon ang ginastos nila sa mga pagsusuri, ngunit iisa lang ang laging resulta. Walang anumang abnormal sa iyong mga pagsusuri. Sabi ng mga doktor, ito ay stress-induced abdominal pain. Mayroon ding nagsabing irritable bowel syndrome ito, at may nagmungkahi pa na magpatingin siya sa isang psychiatrist. Sa loob ng 8 taon, ang bag ni Mariam ay laging may lamang painkiller. Kailangan niyang uminom ng gamot bago makipagkita sa mga kaibigan. Halos hindi siya kumakain sa mga party. Takot siya sa sakit, ngunit mas takot siyang makita ng iba na nahihirapan siya. Hindi maintindihan ng kanyang mga kaibigan kung bakit siya sobrang nag-iingat. Maging ang kanyang amang si Hassan ay unti-unti nang nawawala ng pasensya. Sinabi na ng pinakamagagaling na doktor sa Europa na wala kang sakit. Masyado ka lang sensitibo. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumutusok sa puso ni Mariam. Walang naniniwala sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang kalungkutang dulot nito ay mas mahirap tiisin kaysa sa pisikal na sakit. Noong Oktubre 2023, naglakbay si Mariam sa Dubai kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa lobby ng hotel, hindi sinasadyang nakita niya ang isang poster para sa isang International Medical Expo. Pumasok siya para mag-usisa. Ang lugar ay puno ng magagarang booth mula sa mga bansang kilala sa larangan ng medisina tulad ng Amerika, United Kingdom, Alemanya at Pransya. Pero sawang-sawa na si Mariam sa kanila. Aalis na sana siya nang may isang maliit na booth sa isang sulok ang nakakuha ng kanyang pansin, ang booth ng Pilipinas. Bagamat maliit, ito ay malinis at maayos. Isang parirala na nakasabit sa harap ng booth ang nagpatigil kay Mariam. Hindi pasyente ang aming nakikita, kundi tao. Hindi sintomas ang aming ginagamot, kundi buhay. Tumago sa mga salitang iyon sa puso ni Mariam. Sa loob ng 8 taon, hindi ba ito ang kanyang hinahanap? Ang tratuhin bilang isang tao, hindi bilang isang kaso ng sakit. Ang maunawaan ang kanyang buong pagkatao, hindi lang ang kanyang mga sintomas. Pumasok si Mariam sa booth. Nandoon ang isang Pilipinong doktor at isang coordinator na marunong magsalita ng Arabic. Welcome po. Interesado po ba kayo sa serbisyong medikal ng Pilipinas? Magiliw na tanong ng coordinator. Narinig ko na sikat ang Pilipinas sa liver transplant surgery. Kumusta naman sa ibang larangan? Prangkang tanong ni Mariam. Ito lang ang kanyang nalalaman tungkol sa Pilipinas. Hindi nagalit ang coordinator. Sa halip, matiyaga niyang ipinaliwanag. Marami po ang may ganyang akala, pero ang Pilipinas po ay world-class sa lahat ng larangan ng medisina, lalo na po sa cancer treatment, sakit sa puso,
at pagdiagnose ng mga komplikadong karamdaman. Sumali sa usapan ang doktor. Pinapahalagahan po namin ang bawat pasyente. Hindi lang kami tumitingin sa mga resulta ng laboratorio. Masusi naming pinakikinggan ang kwento ng bawat isa. Naantig si Mariam sa mga salitang iyon, ngunit may pag-aalinlangan pa rin siya. 8 taon kong nilibot ang pinakamagagaling na ospital sa Europa, London, Paris, Berlin. Walang nakahanap ng dahilan. Kaya ba talaga ng Pilipinas? Seryosong sumagot ang doktor. Hindi ko po maipapangako, pero iba ang aming paraan ng pagtingin sa problema. Pinagsasama namin ang katumpakan ng Western medicine at ang holistic approach ng silangan. Pinakamahalaga sa lahat, naniniwala kami na ang sakit na nararamdaman ng pasyente ay laging may dahilan. Hindi kami sumusuko. Ang mga salitang iyon ang tuluyang kumumbinsi kay Mariam. Pagbalik sa hotel, buong gabi siyang nag-isip. Ang Pilipinas ay isang banyagang lugar para sa kanya. Sa gitnang silangan, ang Pilipinas ay kilala sa paggawa ng electronics at sa mga mang-aawit, hindi bilang isang destinasyong medikal. Ngunit ang taimtim na tingin ng doktor na iyon ay hindi maalis sa kanyang isipan. Nagpasya si Mariam na sumubok muli. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Kinabukasan, bumalik siya sa expo at nag-fill out ng application form sa booth ng Pilipinas. Magandang desisyon po iyan. Pagkatapos ng 1 linggo, sa Maynila, sasalubungin namin kayo mula sa airport at tutulungan sa lahat ng proseso, sabi ng coordinator. Pagbalik sa Cairo, ibinalita ni Mariam sa kanyang mga magulang ang plano niyang pumunta sa Pilipinas. Ang kanyang inang si Laila ay maingat na sumang-ayon, ngunit ang kanyang amang si Hassan ay sumabog sa galit. Pilipinas, nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi iyan isang bansang nangunguna sa medisina, isa lang yang bagong industrialisadong bansa. Kung ang pinakamagagaling na ospital sa Europa ay walang nakita, sa tingin mo ba may mahahanap sila sa Pilipinas? Papa, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. 8 taon na sa Europa, walang nangyari. Ano po ang masama kung susubukan ko ang ibang paraan? Hindi pwede. Maluloko ka lang sa lugar na yan. Ang medical tourism ay para lang kumita ng pera. Niloloko nila ang mga dayuhan para magbayad ng malaki. Kung ganoon, sarili kong pera ang gagamitin ko. Hindi ko hihingiin ang pera mo, Papa. Hindi ito tungkol sa pera. Nag-aalala ako para sa kaligtasan at kalusugan mo. Paano kung mas lumala ang kalagayan mo dahil sa maling paggamot sa lugar na iyan? Ngunit buo na ang desisyon ni Mariam. Para sa kanya, ito na ang huling pag-asa. Sa huli, nag-book si Mariam ng flight nang hindi alam ng kanyang ama. Sinabi niya lang ito sa kanyang ina. Mama, kailangan kong umalis. Hindi ko alam kung bakit, pero ang tingin ng doktor na Pilipino na iyon ay hindi maalis sa isipan ko. Pakiramdam ko, magiging iba ito. Hinawakan ni Laila ang kamay ng anak. Sige anak, ako na ang bahalang kumumbinsi sa papa mo. Mag-iingat ka at bumalik ka agad. Sa simula ng Nobyembre 2023, dumating si Mariam sa Ninoy Aquino International Airport. Ang biyahe ay tumagal ng halos 11 oras. Ang airport ay mas malaki at mas moderno kaysa sa kanyang inaasahan. Ang kalinisan at kaayusan nito ay nagbigay ng magandang unang impresyon kay Mariam. Naghihintay na sa kanya ang coordinator mula sa ospital. Miss Mariam, welcome po. Naging maayos po ba ang biyahe ninyo? Tanong nito sa matatas na Arabic. Gumaan ang pakiramdam ni Mariam nang marinig ang kanyang sariling wika sa isang banyagang lupain. Habang papunta sa Bonifacio Global City sa Taguig, hindi mapigilan ni Mariam na mamangha sa mga tanawin sa labas ng bintana. Ang mga tulay na tumatawid sa mga ilog, matatayog na gusali, malinis na kalsada, lahat ay kahanga-hanga. Ang Cairo ay laging maingay, ngunit ang Maynila ay iba. May kaayusan sa kabila ng pagiging abala. Ang Metro Manila po ay isang malaking syudad na may milyon-milyong populasyon, pero ang aming healthcare system ay napaka-advanced. Sa loob lang ng 10 minuto, makakarating ka sa isang emergency hospital. Siksik po dito ang mga ospital, paliwanag ng coordinator. 6:00 ng gabi sila nakarating sa ospital, ngunit ito ay abala pa rin. Ang sumalubong kay Mariam ay si Dr. Isabel Reyes, isang doktora na nasa edad 30 na may banayad ng ngiti na nakapagpapakalma. Sa tulong ng interpreter, ang unang sinabi ni Dr. Ann, Reyes ay Miss Mariam, napakahaba po ng inyong biyahe. Magpahinga po muna kayo ngayong gabi. Bukas po tayo mag-uusap ng masinsinan, hindi po tayo kailangang magmadali. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kapanatagan kay Mariam. Sa mga ospital sa Europa, laging limitado ang oras. Kailangan mong sabihin ang lahat sa loob ng 10 hanggang 20 minuto.
Ngunit si Dr. Reyes ay handang magbigay ng sapat na oras. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Mariam sa klinika. Komportabling nakaupo sa tapat niya si Dr. Reyes at sinabing, "Gusto kong pakinggan ang kwento ninyo, Miss Mariam. Kailan po nagsimula ang sakit? Ano po ang pakiramdam? Kailan po ito lalong sumasakit? Dahan-dahan niyo lang pong ikwento, marami po tayong oras." Naantig si Mariam. Ito ang unang pagkakataon na may doktor na handang pakinggan ang buong kwento niya. Nagsimula siyang magkuwento tungkol sa kanyang pagdurusa mula pa noong siya ay 20 taong gulang. Balak niya sanang paikliin lang, ngunit patuloy na nagtatanong si Dr. Reyes at lalong lumalalim ang kanilang pag-uusap. Ano po ang nararamdaman ninyo noon? Ano po ang sinasabi ng mga tao sa paligid ninyo? Anong mga pagsusuri ang ginawa sa inyo? Ano po ang naramdaman ninyo nang marinig ang mga resulta? Ang mga tanong ay hindi lang tungkol sa medikal na aspeto, kundi naglalayong maunawaan ang emosyon, pamumuhay at kapaligiran ni Mariam. Pagkatapos ng halos 2 oras na pag-uusap, sinimulang suriin ni Dr. Reyes ang 8 taong record ng mga pagsusuri na dala ni Mariam. Isa-isang binuklat ni Dr. Reyes. Reyes ang bawat pahina at nag-notes. Kinabahan si Mariam. Baka marinig na naman niya ang mga salitang walang abnormal na makita. Nag-angat ng tingin si Dr. Reyes. "Miss Mariam, marami na po kayong nagawang pagsusuri sa Europa pero napansin ko na may isang bahagi na nakaligtaan. Ang detalyadong pagsusuri sa inyong reproductive system, partikular na ang pagsusuri para sa endometriosis ay mukhang hindi po nakumpleto." Endometriosis? Ano po iyon? Gulat na tanong ni Mariam. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes ng detalyado. Ito po ay isang kondisyon kung saan ang tissue na karaniwang nasa loob ng matris ay tumutubo sa labas nito tulad ng sa ovaryo, fallopian tubes o kahit sa paligid ng bituka. Sa bawat buwan ng dalaw, ang mga tissue na ito ay dumudugo rin na nagdudulot ng pamamaga at matinding sakit. Ang mga sintomas ninyo, Miss Mariam, ay eksaktong tumutugma dito. Bumilis ang tibok ng puso ni Mariam. Sa wakas, may narinig siyang isang posibleng paliwanag sa kanyang mga sintomas. Nagsimula ang mga pagsusuri sa araw na iyon. Sa loob ng 1 linggo, sumailalim siya sa blood tests, ultrasound at MRI. Sanay na si Mariam sa proseso, ngunit may pagkakaiba sa ospital sa Pilipinas. Mas metikuloso ang mga technologist at sapatang oras. Ang sonographer na gumawa ng kanyang ultrasound ay tumingin mula sa iba't ibang anggulo sa loob ng mahigit 30 minuto at ilang beses sinabi, "Sandali lang po, kumpirmahin ko lang po itong bahagi na ito." Pagkatapos ng 3 araw, lumabas ang resulta. Muling ipinatawag ni Dr. Reyes si Mariam sa klinika. Seryoso ang kanyang mukha. "Miss Mariam, may nakita po kaming mga kahina-hinalang bahagi sa ultrasound at MRI. Mayroon pong cyst sa inyong ovaryo at ilang lesyon sa inyong peritoneum. Para makumpirma, kailangan po nating magsagawa ng laparoscopy." Nanginginig na nagtanong si Mariam, "May nakita na po ba talaga?" Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, ang laparoscopy ay isang minor surgery kung saan gagawa ng maliit na butas sa tiyan at magpapasok ng kamera para direktang makita ang loob. Kailangan ng general anesthesia. Itinakda ang petsa. Naghintay si Mariam na may halong kaba at pananabik. Sa araw ng pagsusuri, nagsuot si Mariam ng surgical gown at pumasok sa operating room. Sinalubong siya ni Dr. Reyes na nakasuot din ng surgical scrubs. "Huwag po kayong mag-alala. Titingnan po namin ng mabuti. Kung may kailangang gamutin, gagawin po natin kaagad." Nagsimulang mag-iniksyon ang anesthesiologist. Dahan-dahang nawalan ng malay si Mariam. Nagising siya na nasa recovery room na. Hawak ng isang nurse ang kanyang kamay. "Gising na po kayo? Naging matagumpay po ang operasyon. Darating po ang doktor mamaya." Hindi nagtagal, pumasok si Dr. Reyes. Sa malabong kamalayan, pinilit ni Mariam na tingnan ang ekspresyon ng doktor. Kumuha ng upuan si Dr. Reyes at umupo sa tabi ni Mariam. Pabulong niyang sinabi, "Miss Mariam, nahanap na po natin." Sa mga salitang iyon, bumuhos ang luha ni Mariam. Nahanap na. Talagang nahanap na. Ang sakit na hindi mahanap ng pinakamagagaling na ospital sa Europa sa loob ng 8 taon ay natagpuan sa Pilipinas. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Dr. Reyes. Kumpirmado po na endometriosis ito at malala na po ang kondisyon. May malaking cyst po sa ovaryo at kalat na ang mga lesyon sa peritoneum, lalo na sa paligid ng bituka. May matindi na pong adhesyon o pagdidikit-dikit doon, kaya po pala sobrang sakit ng tiyan ninyo kapag kumakain. Kaya po pala sobrang sakit pagkatapos kumain dahil doon? Nanginginig na tanong ni Mariam.
Opo, kapag gumagalaw ang bituka, nahihila po ang mga bahaging magkakadikit na nagdudulot ng sakit. Sa pagsusuri kanina, tinanggal na po namin ang mga kaya naming tanggalin. Inalis na po namin ang malaking cyst at ang mga kitang-kitang lesyon. Pagkatapos nito, sasabayan po natin ng hormone therapy at malaki po ang igiginhawa ng pakiramdam ninyo. Umiiyak na nagtanong si Mariam, bakit po hindi ito nahanap ng mga ospital sa Europa? Ang laki na po ng nagastos ko. Maingat na sumagot si Dr. Reyes. Ang endometriosis po ay mahirap i-diagnose gamit ang mga karaniwang pagsusuri, lalo na yung mga kumalat sa peritoneum at bituka. Kailangan po talaga ng laparoscopy para direktang makita at makumpirma. Marahil, hindi po nila nakita ang mga sintomas ninyo bilang ganoon kalala. Maingat na nagtanong si Mariam tungkol sa gastos dahil sinabi ng kanyang ama na hindi ito magbabayad. Tiningnan ni Dr. Reyes ang mga dokumento. Ang pagsusuri at operasyon po ay humigit kumulang 250,000 piso. Hindi makapaniwala si Mariam. 250 piso, katumbas lang ito ng halos 4,000 British pounds. Sa Europa, ang katulad na pagsusuri at operasyon ay aabuti ng hindi bababa sa 40,000 pounds. Halos 10 beses ang pagkakaiba. Ganoon lang po ba talaga? Muling kumpirmasyon ni Mariam. Ngumiti si Dr. Reyes. Opo, kasama na po dyan ang bayad sa ospital. Ang presyo po ng serbisyong medikal sa Pilipinas ay napakamakatwiran. Ang aming layunin ay gamutin ang pasyente, hindi ang kumita ng pera. Muling napaiyak si Mariam sa mga salitang iyon. Ito ang tunay na medisina. Ito ang tunay na doktor. Mula sa recovery room, inilipat si Mariam sa isang pribadong silid. Sa unang pagkakataon naramdaman niya ang kapayapaan. Masakit ang tahi ng operasyon, ngunit ang sakit ng tiyan na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon ay nawala. Talagang nawala. Hinaplos ni Mariam ang kanyang tiyan. Hindi makapaniwala. 8 taon ito ang unang pagkakataon na nakahiga siyang walang sakit. Ang kasama niya sa kabilang kama ay isang pasyenteng Pilipino, isang babaeng nasa edad 60 na naoperahan din dahil sa parehong karamdaman. Nang dumalaw ang anak ng babae, binati nito si Mariam. Dayuhan po kayo? Ang layo po yata ng pinanggalingan ninyo? Tanong nito sa Ingles. Tumango si Mariam. Oo, galing ako sa Ehipto. Nagulat ang anak. Wow, Ehipto. Ang layo po talaga. Ganoon na po ba kasikat ang ospital namin? Taos-pusong sumagot si Mariam. Hindi lang sikat. Iniligtas nito ang buhay ko. Ang sakit na hindi mahanap ng pinakamagagaling na ospital sa Europa ay natagpuan dito. Sabi ng pasyente sa kabilang kama. Ang mga bagay na karaniwan na lang para sa amin, para sa isang dayuhan pala ay napaka-espesyal. Tumango si Mariam. Marahil hindi alam ng mga Pilipino kung gaano kaganda ang healthcare system na mayroon sila. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Nang gabing iyon, nakatingin si Mariam sa bintana at nag-isip. Gusto niyang manatili sa bansang ito. Gusto niyang mas makilala ang bansang ito. Hindi lang para magpagaling, kundi para maunawaan ang kultura at mga mamamayan nito. Sa panahon ng kanyang pananatili sa ospital, direktang naranasan ni Mariam ang sistema ng pangangalaga sa Pilipinas. Ang mga nurse ay umiikot kada 2 o 3 oras para tingnan ang kalagayan ng mga pasyente. Hindi lang sila basta nagche-check, taos-puso silang nakikipag-usap. Kamusta na po kayo? Masakit pa po ba? Masarap po ba ang pagkain ninyo? Ang mga tanong na ito ay hindi mekanikal, kundi nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Isang gabi, umiiyak mag-isa si Mariam. Bumuhos ang kanyang emosyon, ang 8 taong pagdurusa, ang kalungkutan dahil walang naniniwala sa kanya, at ang ginhawa na sa wakas ay malaya na siya. Napansin ito ng night shift nurse at lumapit. Bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba? Umiling si Mariam. Wala. Sobrang nagpapasalamat lang ako. Sa loob ng 8 taon, ngayon lang ako nakatagpo ng mga taong naniwala sa sakit na nararamdaman ko, kaya ako naiiyak. Umupo ang nurse sa tabi ni Mariam. Sigurado pong napakahirap niyan. Pero okay na po ngayon. Nandito po kami para sa inyo. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang tasang maligamgam na tsaa. Inumin niyo po ito para kumalma kayo. Ang maliit na kabaitang iyon ay tuluyang nagbukas ng puso ni Mariam. Kinabukasan, tinanong ni Mariam si Dr. Reyes, Doktora, gusto ko po sanang manatili muna sa Pilipinas. Gusto kong magpagaling ng husto at mas makilala ang bansang ito. Pwede po ba? Ngumiti si Dr. Reyes. Siyempre naman po, ang paggaling ay mangangailangan ng 1 hanggang 2 buwan.
Saan po ninyo balak tumuloy? Naisip na ito ni Mariam. Plano ko pong mag-check-in sa isang hotel. May mga magagandang hotel sa BGC. Sige po, pagkalabas ninyo ng ospital, kailangan ninyong bumalik linggo-linggo para sa follow-up check-up. Kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-adjust sa buhay dito sa Pilipinas, huwag po kayong mag-atubiling tumawag. Sa araw ng kanyang paglabas, nagpaalam si Mariam sa mga staff ng ospital. Lumabas sina Dr. Reyes at ang mga nurse para ihatid siya. Miss Mariam, mag-ingat po kayo palagi. Kung may maramdaman kayo, tawag lang po kayo. Pinigilan ni Mariam ang kanyang luha. Salamat po sa inyong lahat. Binigyan niyo ako ng bagong buhay. Hinding-hindi ko po ito makakalimutan. Nang makapag-settle na si Mariam sa kanyang hotel sa BGC, tumingin siya sa labas ng bintana. Napakaganda ng tanawin ng syudad sa gabi. Ang mga kumukutitap na ilaw, ang mga taong abala sa paglalakad, puno ng buhay at enerhiya ang lungsod. Naisip ni Mariam, gusto niyang magsimulang muli sa syudad na ito. Nang gabing iyon, gumawa siya ng isang mahalagang desisyon. Mag-aaral siya sa Pilipinas. Kinabukasan, bumisita si Mariam sa isang malaking universidad sa Quezon City. Mayroon itong master's program sa International Studies na itinuturo sa Ingles. Habang nagtatanong-tanong, nakumbinsi si Mariam na dito niya gustong mag-aral. Kwalipikado siya at kung maihahanda niya ang mga dokumento, makakapasok siya sa susunod na semestre. Pero may isang problema, sabi ng admissions officer, kailangan niyang kumbinsihin ang kanyang ama. Tumawag si Mariam sa Cairo. Si Hasan ang sumagot, Mariam, oras na para umuwi. Huminga ng malalim si Mariam. Papa, gusto ko pong mag-aral dito sa Pilipinas. Mag-aaral po ako ng master's. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, sumabog ang kanyang ama. Ano? Mag-aral sa Pilipinas? Nababaliw ka na ba? Sapat na ang degree mo sa London. Bakit kailangan mo pang mag-aral dyan? Umuwi ka na ngayon din. Papa, dito po ako gumaling. At gusto ko pong mas makilala ang bansang ito. Buhay ko po ito, hindi ba? Buhay mo? Ang buhay mo ay dito sa Cairo. Marami kang dapat gawin para sa pamilya. Huwag mong sayangin ang oras mo dyan. Papa, nasa hustong gulang na po ako. Pakiusap. Igalang ninyo ang desisyon ko. 1 taon lang po. Hayaan ninyo akong mag-aral dito ng 1 taon. Sa huli, galit na ibinaba ni Hasan ang telepono, ngunit hindi sumuko si Mariam. Tumawag siya sa kanyang ina at ipinaliwanag ang lahat. Nangako ang kanyang ina na kukumbinsihin niya ang kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang kanyang ina. Sabi ng papa mo 1 taon lang daw. Pero 1 taon lang talaga, naiintindihan mo ba? Natuwa si Mariam. Sapat na ang 1 taon. Sapat na iyon para tapusin ang kanyang master's. Inihanda niya ang mga dokumento at nag-apply. Makalipas ang 2 buwan, natanggap niya ang acceptance letter. Noong Marso 2024, opisyal nang naging graduate student si Mariam sa Pilipinas, bago sa kanya ang buhay estudyante. Ang makasama ang mga estudyante mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagbukas ng bagong mundo para sa kanya. Humanga siya sa kasipagan ng mga estudyanteng Pilipino. Ang pagpupuyat sa library at ang buong pusong pagtatrabaho sa mga group project ay kahanga-hanga. Isang araw, habang naghahanap ng libro sa library, nabangga ni Mariam ang isang lalaki. Nalaglag ang mga libro sa sahig. Sabay silang yumuko para pulutin ang mga ito at sa sandaling iyon nagtama ang kanilang mga mata. Ang lalaki ay mukhang nasa 30s at Pilipino. Pasensya na, hindi ako tumitingin sa dinaraanan ko, sabi nito sa matatas na Ingles. Nagsorry din si Mariam. Hindi, ako ang dapat mag-ingat. Tiningnan ng lalaki ang pamagat ng librong hawak ni Mariam. Middle Eastern Politics. Interesting topic. International relations ba ang major mo? Tumango si Mariam. Oh, graduate student ako. Ngumiti ang lalaki. Ako nga pala si Jose de la Cruz, pero Jay na lang. Isa akong propesor dito sa Political Science Department. At doon nagsimula ang kanilang kwento. Si Jay ay nagtapos ng kanyang PhD sa Universidad ng Pilipinas at ngayon ay isang assistant professor. Dahil ang kanyang espesyalisasyon ay politika sa gitnang silangan, marami silang napag-uusapan ni Mariam. Makalipas ang ilang araw, inaya ni Jay si Mariam na magkape. Gusto ko sanang makipag-usap pa tungkol sa politika sa gitnang silangan. May oras ka ba? Sa isang coffee shop malapit sa campus, nagkaroon sila ng unang masinsinang pag-uusap. Malawak ang kaalaman ni Jay tungkol sa modernong kasaysayan ng Ehipto at para kay Mariam bago ang kanyang mga pananaw.
Nakakagulat na may isang Pilipinong ganito kalawak ang kaalaman tungkol sa Ehipto, sabi ni Mariam. Ngumiti si Jay. Ang PhD dissertation ko ay tungkol sa democratization movement sa Middle East. Pinag-aralan ko rin ang Arab Spring sa Ehipto. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Mariam na si Jay ay hindi lang matalino, kundi tunay na interesado na maunawaan ang mga taga-gitnang silangan. Walang pagkiling at may respeto ang kanyang pananaw. Nahalina rin si Jay kay Mariam. Ang kanyang talino, prangkang personalidad at higit sa lahat, ang kanyang tunay na pagmamahal sa Pilipinas ay kaakit-akit. Paano ka napunta sa Pilipinas? Karamihan ng international students ay sa Amerika o Europa pumupunta, tanong ni Jay. Ikinuwento ni Mariam ang kanyang kwento, ang 8 taong pagdurusa, ang maling diagnosis sa Europa, at ang paggaling sa Pilipinas. Seryosong nakinig si Jay. Hinawakan niya ang kamay ni Mariam. Siguradong napakahirap niyan. Pero okay ka na ngayon, di ba? Tumango si Mariam. Oo, iniligtas ako ng Pilipinas, kaya gusto kong mas makilala ang bansang ito. Ngumiti si Jay. Para tunay na makilala ang Pilipinas, kailangan mong matutong magtagalog. Gusto mo, turuan kita. At ganoon nga, naging guro ni Mariam sa Tagalog si Jay. 2 hanggang 3 beses silang nagkikita sa isang linggo. Siyempre, hindi lang sila nag-aaral, sabay din silang kumakain at namamasyal. Dinala ni Jay si Mariam sa Intramuros, Luneta Park at sa Mall of Asia. Ngunit ang mas tumatak sa kanya ay ang mga lugar na pinupuntahan ng mga ordinaryong tao, mga palengke, maliliit na karinderya, at ang baywalk sa tabi ng Manila Bay. Ito ang tunay na Pilipinas. Dito mo makikita ang totoong buhay ng mga Pilipino, higit pa sa magagarang tourist spots, sabi ni Jay. Sumang-ayon si Mariam. Kumain sila ng sisig sa isang food park sa poblasyon, uminom ng beer habang kumakain ng inihaw na pusit sa tabi ng dagat, at naranasan ang masayang gulo ng isang dampa. Unti-unting niyakap ni Mariam ang kulturang Pilipino. Ang kanilang relasyon ay natural na umusbong. Nagsimula bilang magkaibigan, ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng espesyal na pagtitinginan. Isang hapon ng tagsibol, habang naglalakad sa baywalk, maingat na nagtanong si Jay. Mariam, pwede ba akong magtanong? Tumango si Mariam. Kahit ano, pwede ba kitang ligawan? Namula ang mukha ni Jay, hindi mukhang isang 33 taong gulang na propesor. Napakatorpe niya. Ngumiti si Mariam. Professor, bakit ka kinakabahan? Seryosong sumagot si Jay. Dahil espesyal ka, Mariam. Ikaw ang pinaka-espesyal na taong nakilala ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Mariam. Sa totoo lang, may gusto na rin siya kay Jay. Ngunit may mga alalahanin siya, magkaibang kultura, magkaibang relihiyon, at higit sa lahat, ang kanyang ama ay tiyak na hindi papayag. Ngunit sa sandaling iyon, nagpa siya si Mariam. Kahit minsan lang, susundin niya ang tibok ng kanyang puso. Oo, payag ako. Nagliwanag ang mukha ni Jay nang marinig ang sagot ni Mariam. Nang gabing iyon, magkahawak kamay silang naglakad sa tabi ng dagat. Sumasayaw ang mga dahon sa hangin. Kumikinang ang tubig. Naisip ni Mariam, ito siguro ang pag-ibig, ang init na naramdaman niya sa kanyang puso. Ngunit ang masayang panahon ay hindi nagtagal. Makalipas ang 1 buwan, tumawag ang kanyang ina mula sa Cairo. Mariam, nakita ng papa mo ang litrato mo. May kasama kang lalaki, magkahawak kamay. Kinabahan si Mariam. Mukhang may kumuha ng litrato at ipinadala sa kanyang ama. May kakilala sila sa Cairo na nasa Maynila rin. Mama, ako. Susubukan sanang magpaliwanag ni Mariam, ngunit naunahan siya ng ina. Pinapauwi ka na ng papa mo. Kung hindi, puputulin niya ang sustento mo. Kahit may sariling pera si Mariam, hindi niya inasahan na gagawin ito ng kanyang ama. Mama, nakilala ko na po ang taong mahal ko. Mabuti po siyang tao. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Alam ko, anak. Pero alam mo kung paano ang pamilya natin. Ang lalaking pakakasalan mo ay napili na. Anak siya ng isang tanyag na pamilya sa Cairo. Matagal nang napagkasunduan ng papa mo. Nabigla si Mariam. Mayroon na pala siyang mapapangasawa na hindi niya man lang alam. Ayoko po. Gusto kong magpakasal sa taong mahal ko. Matigas na sabi ni Mariam. Nag-aalalang sumagot ang kanyang ina. Mariam, paano ka mabubuhay kung pakakasalan mo ang Pilipinong yan? Hindi ka na makakabalik sa Ehipto. Itatakwil ka ng ating pamilya. Iyan ba talaga ang gusto mo? Hindi makasagot si Mariam.
Sa totoo lang, hindi niya pa naiisip ng ganoon kalalim. Ano ang ibig sabihin ng magpakasal kay Jay? Ano ang mga konkretong mangyayari? Hindi niya pa ito napag-isipan. Pagkababa ng telepono, umiyak ng matagal si Mariam. Bakit napakahirap? Gusto niya lang makasama ang taong mahal niya. Bakit kailangang maging ganito kakomplikado? Sasabihin niya ba kay Jay? Ayaw niya itong mag-alala. Pero alam niyang hindi niya ito maitatago. Kinabukasan, sinabi niya ang lahat, ang pagtutol ng kanyang ama, ang arranged marriage. Tahimik na nakinig si Jay. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Mariam. Mariam, mahal na mahal kita. Pero ayokong mawala sa iyo ang pamilya mo. Pag-isipan mo munang mabuti. Maghihintay ako. Lalong napaiyak si Mariam sa pagiging mature ni Jay. Nakakilala na siya ng ganito kabuting tao, bakit kailangan pang maging komplikado? Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mariam. Susundin ba niya ang kanyang ama? O susundin niya ang kanyang puso? Uuwi ba siya sa Ehipto at magpapakasal sa lalaking hindi niya kilala? O mananatili siya sa Pilipinas kasama si Jay? Ito ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Sa loob ng 1 linggo, hindi makatulog at halos hindi kumakain si Mariam. Araw-araw siyang tinitingnan ni Jay na may pag-aalala, ngunit hindi niya ito minadali. Binigyan niya si Mariam ng oras para magdesisyon. Isang araw, bumisita si Mariam kay Dr. Reyes. Bagamat may regular siyang check-up, ang totoo ay gusto niyang humingi ng payo. Pagkatapos ng konsulta, ikinuwento ni Mariam ang kanyang sitwasyon. Tahimik na nakinig si Dr. Reyes. Pagkatapos sinabi nito, "Miss, Mariam, mahirap pong magbigay ng payo dahil buhay ninyo po iyan. Pero isa lang po ang sasabihin ko. Minsan na po kayong nagdusa dahil binaliwala ninyo ang senyales ng inyong katawan. Sana po, sa pagkakataong ito, huwag ninyong baliwalain ang senyales ng inyong puso." Tumagos sa puso ni Mariam ang mga salitang iyon. Tama. Sa loob ng 8 taon, nagbibigay ng senyales ng sakit ang kanyang katawan pero walang naniwala. Ngayon, ang puso niya ang nagbibigay ng senyales. Mahal niya si Jay. Gusto niya itong makasama. Babaliwalain niya ba ulit ito? Nagpa siya si Mariam. Kakausapin niya ng harapan ng kanyang ama. Lilipad siya pabalik sa Cairo at kukumbinsihin ito. Nang sabihin niya ito kay Jay, sinabi nitong sasama siya. Ayokong pumunta ka doon mag-isa. Sasama ako para magpakilala ng maayos. Noong una, tumutol si Mariam. Baka lalong magalit ang kanyang ama kapag nakita si Jay. Ngunit nagpumilit si Jay. Hindi pwedeng parang tumatakas tayo. Kailangan kong magpakilala ng maayos at humingi ng permiso. Iyon ang tama. Dahil sa determinasyon ni Jay, pumayag na rin si Mariam. Noong Hunyo 2024, sabay silang lumipad papuntang Cairo. Ang kanyang ina lang ang sumundo sa airport. Galit ang kanyang ama at hindi sumama. Nang makita ng ina niya si Jay, nagulat ito. Ang gwapo naman at mukhang magalang. Magalang na bumati si Jay. Magandang araw po. Ako po si Jose de la Cruz. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Pagdating sa bahay, nasa silid-aklatan ng kanyang ama. Kumatok si Mariam at pumasok. Malamig ang tingin ng kanyang ama. Hindi ka nag-iisa. Naglakas loob si Mariam. Papa, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang taong mahal ko. Pumasok si Jay at yumuko ng malalim. Unang pagkikita po natin. Ako po si Jose de la Cruz. Sinuri siya ng kanyang ama mula ulo hanggang paa. Narinig kong propesor ka raw sa universidad. Opo, nagtuturo po ako ng political science, sagot ni Jay. Mapang-uyam na nagsalita ang kanyang ama. Magkano ang sweldo ng isang propesor? Ang anak ko ay anak ng pinakamayamang pamilya sa Cairo. Kaya mo ba siyang buhayin? Kalmadong sumagot si Jay. Hindi ko po kayang ibigay ang buhay na mayroon siya ngayon gamit ang pera. Pero tiwala po ako na kaya ko siyang paligayahin sa pamamagitan ng pagmamahal at respeto. Napangisi ang kanyang ama. Pagmamahal? Makakain ba yan? Harapin mo ang realidad, binata. Sumingit si Mariam. Papa, ang pinipili ko po ay tao, hindi pera. Noong nagdurusa ako ng 8 taon, hindi kayo naniwala sa akin. Pero ang mga tao sa Pilipinas, naniwala sila sa akin. Si Jay, minahal niya ako kung sino ako. Hindi po ba mas mahalaga iyon? Natigilan ang kanyang ama. Nagagawa mo pa akong sisihin? Alam mo ba kung gaano kalaking pera ang ginastos ko para lang mapagaling ka? Umiiyak na sumagot si Mariam. Higit pa po sa pera. Ang kailangan ko ay tiwala. Ang maniwala kayo sa sakit na nararamdaman ko. Ang igalang ninyo ang pinili ko. Hindi po ba iyon ang tunay na pagmamahal?
Dahil sa mga salitang iyon, hindi nakapagsalita ang kanyang ama. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, malamig niyang sinabi, "Sige, gawin mo ang gusto mo." Pero hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako pupunta sa kasal at hindi ako magbibigay ng kahit isang kusing. Pwede na ba? Nagpunas ng luha si Mariam at tumango. Opo, ang gusto ko po ay ang basbas ninyo, hindi ang yaman. Pero kung hindi ko rin iyon makukuha, wala na po akong magagawa. Tumayo ang kanyang ama at umalis. Bago lumabas, sinabi niya, "Umalis kayo sa bahay na ito bago mag-umaga." Nang gabing iyon, pumasok ang kanyang ina sa silid ni Mariam. "Anak, sigurado ka na ba talaga dito?" Tumango si Mariam. "Opo, Mama. Sa pagkakataong ito, gusto kong sundin ang puso ko." Niyakap ng ina si Mariam. "Nandito lang si Mama para sa'yo. Ang papa mo, maiintindihan ka rin niya balang araw. Maghintay lang tayo." Kinabukasan ng umaga, nag-impake sina Mariam at Jay. Sa may pintuan, may iniabot ang kanyang ina na isang maliit na kahon. "Ito ang natanggap ko noong ikinasal ako. Gusto kong ibigay sa'yo." Binuksan ni Mariam ang kahon. Nasa loob nito ang isang magandang diamond necklace. "Mama!" Niyakap niya ito. Hinawakan ng mahigpit ng ina ang kamay ng anak. "Maging maligaya ka, anak." Pagbalik sa Maynila, gumaan ang pakiramdam ni Mariam, ngunit mayroon ding lungkot. Tila naputol na ang ugnayan nila ng kanyang ama. Masakit iyon, ngunit kasabay nito malaya na siya. Sa unang pagkakataon, pinili niya ang sarili niyang landas. Inalo siya ni Jay. "Magiging maayos din ang lahat. Ipakita natin sa kanya kung gaano tayo kasaya at magbabago rin ang isip niya." Nagsimula silang maghanda para sa kasal. Ngunit may isang problema, hindi pa nakikilala ng mga magulang ni Jay si Mariam. Tumawag si Jay sa kanyang mga magulang sa Cebu. "Ma, Pa, mag-aasawa na po ako. Gusto niyo po ba siyang makilala?" Natuwa ang ina ni Jay. "Talaga, anak? Anong klaseng babae siya? Gusto na naming makilala ang magiging manugang namin." Nagpasya silang magkita sa susunod na weekend. Ang mga magulang ni Jay ay nakatira sa Cebu. Isang retiradong guro ang kanyang ama at isang may bahay naman ang kanyang ina, isang tipikal na middle class na pamilya. Kinakabahan si Mariam. Tatanggapin kaya nila ang isang dayuhang manugang? Habang nasa eroplano papuntang Cebu, mahigpit na hinawakan ni Jay ang kamay ni Mariam. "Huwag kang mag-alala, mababait ang mga magulang ko." Sa Mactangen Cebu International Airport, naghihintay na ang mga magulang ni Jay. Nang makita ng ina si Mariam, agad itong ngumiti. "Nako, ang ganda naman pala." May dahilan pala kung bakit mataas ang standard ng Jay namin. Ang bahay nila Jay ay isang apartment, hindi malaki ngunit maaliwalas. Ang lamesa ay puno ng masasarap na pagkaing inihanda ng kanyang ina. "Dahil dayuhan ka, hindi ko alam kung ano ang gusto mo kaya nagluto ako ng iba't ibang putahe. Sabihin mo lang kung hindi mo gusto, ha?" Naantig si Mariam sa kabaitan ng ina. Habang kumakain, nagtanong ang ama ni Jay. "Mariam, paano kayo nagkakilala nitong si Jay namin?" Ikinuwento ni Mariam ang lahat mula sa pagkakabangga sa library hanggang sa kanyang sakit at ang dahilan kung bakit siya napunta sa Pilipinas. Umiiyak na nakinig ang ina ni Jay. "Kawawa ka naman pala. Pero mabuti na lang at gumaling ka sa ospital dito sa bansa namin." Seryosong nagtanong ang ama, "Paano naman ang usapin sa relihiyon? Muslim ka, di ba Mariam?" Sinabi ni Mariam ang inihanda niyang sagot. "Opo, Muslim po ako. Pero kahit ano pa man po ang relihiyon ni Jay, igagalang ko po ito. Hanggat nirerespeto po natin ang paniniwala ng isa't isa, sa tingin ko po ay magiging maayos kami." Sumingit si Jay. "Wala po akong partikular na relihiyon, pero igagalang ko po ang relihiyon ni Mariam. Kung magkakaanak po kami, ituturo po namin sa kanila ang parehong pananampalataya. Ang pinakamahalaga po ay ang pagmamahal at respeto sa isa't isa, hindi po ba?" Tumango ang ama ni Jay. "Tama, ganyan na ang panahon ngayon. Pag-ibig ang pinakamahalaga." Pagkatapos kumain, hinila ng ina si Mariam papunta sa isang silid. "Mariam, sa totoo lang, noong una nag-alala ako. Dayuhang manugang, magkaiba ang wika, magkaiba ang kultura. Paano kaya? Pero ngayong nakita na kita, nakikita kong mabuti ang puso mo at mahal mo talaga ang Jay namin. Sapat na iyon." May kinuha ang ina mula sa isang drawer. Isang maliit na kahon. "Ito ay bigay pa ng nanay ko. Sabi niya, ibigay ko raw sa magiging manugang ko. Gusto kong ibigay sa iyo, Mariam." Nasa loob ng kahon ang isang singsing na jade. Hindi ito marangya, ngunit malalim ang kahulugan. Napaiyak si Mariam at niyakap ang ina. "Mama, salamat po. Sisikapin ko pong maging mabuting manugang."
Hinaplos ng ina ang likod ni Mariam. Ikaw na ang bahala sa Jay namin ha? Medyo matigas ang ulo niyan pero mabait ang puso. Nag-usap ng matagal ang dalawang babae. Nang bumalik sila sa sala, sinabi ng ama ni Jay sa anak, "Anak, mabuting tao si Mariam. Alagaan mo siyang mabuti." "Swerte po ako pa," sagot ni Jay. Sa eroplano pabalik mula Cebu, nakatingin si Mariam sa bintana. Ang sarili niyang mga magulang ay tutol, ngunit ang mga magulang ni Jay ay buong puso siyang tinanggap. Nakakatawa ang mundo. Ngunit sapat na sa kanya na may isang pamilyang nagbibigay ng basbas. Itinakda ang kasal sa Setyembre 2025 sa isang maliit na events place sa Maynila. Hindi ito magiging marangyang kasal. Walang darating mula sa pamilya ni Mariam. Ang mga pamilya at kaibigan lang ni Jay ang dadalo. Ngunit para kay Mariam, ayos lang iyon. Mas mahalaga na makasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Isang linggo bago ang kasal, binisita ni Mariam si Dr. Reyes para iabot ang imbitasyon. "Doktora, kailangan niyo pong pumunta. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakarating dito." Tinanggap ni Dr. Reyes ang imbitasyon at ngumiti. "Pinagaling ko lang po ang sakit ninyo." Umiling si Mariam. "Hindi po. Binago niyo po ang buhay ko. Hindi lang po sakit ang ginamot ninyo." Isang gabi bago ang kasal, mag-isa si Mariam sa kanyang hotel room. Bukas, magiging asawa na siya ni Jose de la Cruz. Mula sa pagiging anak mayaman sa Cairo, magiging asawa siya ng isang ordinaryong propesor sa Pilipinas. Nagsisisi ba siya? Hinding-hindi. Ngumiti si Mariam sa salamin. Sigurado siyang tama ang kanyang desisyon, magiging masaya siya. Biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Pagbukas niya, nakatayo roon ang kanyang ina. "Mama!" Gulat na niyakap ni Mariam ang ina. "Paano po kayo nakarating dito?" Umiiyak na sumagot ang ina. "Ikakasal ang anak ko. Paanong hindi ako pupunta?" "Tumakas ako sa papa mo." Binuksan ng ina ang isang malaking maleta. Nasa loob nito ang isang tradisyonal na damit pangkasal na isinuot pa ng lola ni Mariam. Isang napakagandang tradisyonal na damit mula sa Ehipto. "Isuot mo ito sa kasal mo. Huwag mong kalimutan ang iyong pinagmulan." Umiiyak na niyakap ni Mariam ang ina. "Salamat, Mama. Maraming salamat." Setyembre 15, 2025. Dumating ang araw ng kasal ni Mariam. Ang events place ay hindi malaki, ngunit puno ng init at pagmamahal. Unti-unting dumarating ang mga bisita, pamilya ni Jay, mga kaibigan, mga kasamahan sa universidad, at mga kaibigan ni Mariam mula sa graduate school. Dumating din si Dr. Reyes at ilang mga nurse na nag-alaga sa kanya. Ang pinakamalaking sorpresa ay dumating bago magsimula ang seremonya. Bumukas ang pinto ng venue at pumasok ang isang lalaki, ang ama ni Mariam, si Hassan. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Mariam ang kanyang ama. Seryoso ang mukha nito. "Ikakasal ang anak ko. Hindi pwedeng wala ang ama." Nasa tabi nito ang kanyang ina, nakangiti. Mukhang kinumbinsi ng ina ang ama kagabi. "Mahal, hahayaan ba nating habang buhay tayong kamuhian ng ating anak? Puntahan natin siya at bigyan ng basbas." Iyon ang dapat gawin ng isang magulang. Buong gabi siyang kinumbinsi at sa huli, pumayag na rin ang ama. Humarap si Hassan kay Jay. Kinakabahang yumuko si Jay. "Sir, buti po nakarating kayo." Sinuri ni Hassan si Jay mula ulo hanggang paa at sinabi sa matigas na boses, "Kapag pinaiyak mo ang anak ko, hindi kita patatawarin. Kailangan mo siyang paligayahin habang buhay." Seryosong sumagot si Jay. "Gagawin ko po ang lahat." Tinitigan ni Hassan si Jay sandali. At pagkatapos ay inilahad ang kamay. "Inaasahan ko yan." Ang pag-abot ng kamay na iyon ay nagpaiyak kay Mariam. Hindi man ito lubusang pagpapatawad, pero kahit paano, may pagtanggap na. Nagsimula ang kasal. Isinuot ni Mariam ang tradisyonal na damit mula sa Ehipto na bigay ng kanyang ina. Magandang puting wedding gown, ngunit gusto ni Mariam na ipakita ang kanyang pinagmulan. Ang damit na pinaghalong ginto at berde ay marangya at elegante. Humanga ang mga bisita. Inalalayan ng kanyang ama si Mariam sa paglakad patungo sa altar. Habang naglalakad, pabulong na sinabi ng ama, "Mariam, maging masaya ka lang, sapat na. Patawarin mo si Papa." Pinigilan ni Mariam ang luha at tumango, "Salamat, Papa." Nang makarating sila kay Jay, inilagay ni Hassan ang kamay ni Mariam sa kamay ni Jay. "Alagaan mo siya." Yumuko ng malalim si Jay. "Salamat po, paliligayahin ko po siya habang buhay." Sa buong seremonya, hindi tumigil sa pag-iyak si Mariam. Luha ng kaligayahan.
sabi ng propesor na nag-officiate ng kasal. Ngayong araw na ito, hindi lang kasal ng dalawang tao ang ating nasasaksihan, kundi ang pagtatagpo ng dalawang kultura. Ehipto at Pilipinas, gitnang silangan at silangang Asya, Islam at pag-ibig. Ang dalawang taong mula sa magkaibang mundo ay pinag-isa ng pagmamahal. Ito ang tunay na diwa ng globalisasyon. Pagkatapos ng seremonya, ang palitan ng singsing. Nang isuot ni Mariam ang singsing sa daliri ni Jay, nanginginig ang kamay nito. Kinakabahan ka ba? Natatawang hinawakan ni Mariam ang kamay ni Jay. Isinuot din ni Jay ang singsing sa daliri ni Mariam. Pagkatapos, naghalikan sila. Nagsimula ang resepsyon. Pumila ang mga bisita para batiin sila. Lumapit si Dr. Reyes at niyakap si Mariam. Congratulations, Mariam. Napakaganda mo. Doktora, lahat po ito ay dahil sa inyo. Dahil pinagaling ninyo ako kaya ako nakarating dito, sagot ni Mariam. Ngumiti si Dr. Reyes. Pinagaling ko lang po ang katawan ninyo. Ang nagpabago ng buhay ninyo ay kayo mismo. Bumati rin ang mga nurse. Nakakaantig na makita kang masaya ngayon, samantalang noong nasa ospital ka ay sobrang nahihirapan ka. Hinawakan ni Mariam ang mga kamay ng mga nurse. Trinato ninyo ako bilang tao, hindi bilang pasyente. Para sa akin, mas malaking gamot iyon kaysa sa anumang operasyon. Masayang-masaya rin ang mga magulang ni Jay. Ang ina ay hindi tumigil sa pag-iyak. Tinapik ng ama ang balikat ni Jay. Magaling anak, nakatagpo ka ng mabuting tao. Swerte po ako pa, sagot ni Jay. Pagkatapos ng reception, isa-isang umalis ang mga bisita. Ang naiwan ay ang dalawang pamilya, si Hassan at Laila, at ang mga magulang ni Jay. 4 silang nakaupo, medyo awkward. Magkaiba ang kultura, magkaiba ang wika, ngunit iisa ang pagmamahal sa mga anak. Unang nagsalita ang ina ni Jay. Kayo na po ang bahala sa Jay namin. Napakabuti po ng inyong anak. Sa tulong ng interpreter, sumagot si Laila. Si Mr. De La Cruz ay napakabuti rin. Mukhang magiging masaya ang aming anak. Panatag na po ang loob ko. Naghawak kamay ang dalawang ina. Si Hassan ay napilitan na ring umamin. Mr. De La Cruz, hanggang ngayon ay tutol pa rin ako dahil nag-aalala ako sa aking anak. Pero ngayong nakita ko kayo, sa tingin ko ay mapagkakatiwalaan kayong tao. Kayo na ang bahala sa anak ko. Yumuko ng malalim si Jay. Maraming salamat po. Paliligayahin ko po si Mariam habang buhay. Pagkatapos ng kasal, nagsimula ng bagong buhay sina Mariam at Jay sa isang maliit na apartment sa Maynila. Kung ikukumpara sa mansyon ni Mariam, napakaliit nito. Ngunit masaya si Mariam, ito ang kanilang espasyo, puno ng pagmamahal. Tuwing weekend, sabay silang namamalengke at nagluluto. Nagpatuloy si Mariam sa kanyang pag-aaral at si Jay naman ay nagtuturo sa universidad. Isang ordinaryong buhay, ngunit para kay Mariam, ang ordinaryong buhay na ito ay isang himala. Ang makalipas ang isang araw na walang sakit, ang makasama ang taong mahal niya, lahat ay biyaya. Isang araw, nakatanggap si Mariam ng mensahe mula sa isang NGO para sa mga kababaihan sa gitnang silangan. Narinig po namin ang inyong kwento. Interesado po ba kayong sumali sa aming proyekto para sa kalusugan ng mga kababaihan sa gitnang silangan? Agad na pumayag si Mariam. Ito ay isang pagkakataon para ibahagi ang biyayang natanggap niya. Ang proyekto ay naglalayong ipakilala ang serbisyong medikal ng Pilipinas sa mga kababaihan sa gitnang silangan at itaas ang kamalayan tungkol sa mga sakit ng kababaihan. Gumawa si Mariam ng isang video na naglalaman ng kanyang karanasan. Ang video na ginawa sa wikang Arabic ay naging viral sa gitnang silangan. Maraming kababaihan ang kumontak kay Mariam. Mayroon din akong ganitong sintomas. Ano ang dapat kong gawin? Nakipagtulungan si Mariam kay Dr. Reyes para gumawa ng isang medical consultation program para sa mga kababaihan sa gitnang silangan. Nagkaroon sila ng online consultations at kung kinakailangan, ikinokonekta sila sa mga ospital sa Pilipinas. Maraming kababaihan ang natulungan ng programang ito. Noong unang bahagi ng 2026, nakatanggap si Mariam ng isang nakakagulat na balita, buntis siya. Sabi ng doktor, pagkatapos ng operasyon sa endometriosis, hindi madaling mabuntis. Ngunit naging maganda ang kanyang pagaling. Congratulations! Umiiyak na tinawagan ni Mariam si Jay. Mahal, magkakaanak na tayo. Nasa klase si Jay, ngunit napasigaw siya sa tuwa. Nagtanong ang mga estudyante kung anong nangyari. Ngumiti si Jay. Mukhang magiging tatay na ako. Nagpalakpakan ng mga estudyante. Natuwa ang parehong pamilya sa balita. Tumawag si Hassan mula sa Cairo.
Anak, congratulations! Magiging lolo na ako! Hindi makapaniwala si Mariam na lumambot na ang boses ng kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na itong bumubukas. Pumunta ang mga magulang ni Jay sa Maynila para alagaan si Mariam. Nagluluto ang ina ng mga pagkain para sa buntis, at ang ama naman ay bumibili ng mga gamit para sa sanggol. Nagpapasalamat si Mariam sa kanilang pag-aalaga. Bagamat malayo ang sarili niyang mga magulang, ang kanyang mga biyenan ay parang tunay na magulang na rin sa kanya. Kahit buntis, hindi tumigil si Mariam sa kanyang mga advokasya. Ipinagpatuloy niya ang kampanya para sa kalusugan ng mga kababaihan sa gitnang silangan at nagbigay ng mga online talks. Nakabuo ako dahil sa tulong ng medisina ng Pilipinas. Kung makakatanggap kayo ng tamang lunas, magkakaroon din kayo ng malusog na buhay. Ang mensahe ni Mariam ay nagbigay ng pag-asa sa maraming kababaihan. Noong Setyembre 2026, nagsilang si Mariam ng isang malusog na batang lalaki. Kamukha ng kanyang ama, maitim na buhok at bilugang mga mata. Pinangalanan siyang Karim de la Cruz. Ang Karim ay nangangahulugang marangal sa Arabic at ang de la Cruz ay apelyido ng kanyang ama. Isang pangalang sumasalamin sa dalawang kultura. Noong Pebrero 2027, lubos nang nagbago ang buhay ni Mariam. Mula sa pagiging anak mayaman sa Cairo, siya ay naging isang ordinaryong may bahay at ina sa Maynila. Ngunit para kay Mariam, ang ordinaryong buhay na ito ay mas masaya. Isang mapagmahal na asawa, isang malusog na anak, at isang araw-araw na walang sakit. Ito ang buhay na pinangarap ni Mariam. Pagkatapos ng kanyang masters, nagtrabaho si Mariam sa isang cultural exchange group na nag-uugnay sa gitnang silangan at Pilipinas. Ang pangunahing trabaho niya ay tulungan ng medical tourism ng mga kababaihan mula sa gitnang silangan at itaguyod ang kampanya para sa kalusugan ng kababaihan. Ang kwento ni Mariam ay naging tanyag sa gitnang silangan at maraming media ang humiling ng panayam. Isang araw, isang Arab TV station ang nag-alok na gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa kanya na may titulong Ang Babaeng Ehipsyo na nakahanap ng bagong buhay sa Pilipinas. Pagkatapos pag-isipan, pumayag si Mariam. Kung ang kanyang karanasan ay makakatulong sa mas maraming tao, handa siyang ibahagi ito. Dumating ang production crew sa Maynila at kinunan ang pang-araw-araw na buhay ni Mariam sa loob ng isang linggo. Ang kanyang paggising at pagkain ng almusal kasama ang pamilya, ang kanyang mga check-up sa ospital, ang kanyang mga online consultation sa mga kababaihan sa gitnang silangan, at ang kanyang gabi kasama sina Jay at Karim, isang ordinaryo ngunit masayang buhay. Sa panayam, tapat na sinabi ni Mariam, "Nagdusa ako ng 8 taon. Bagamat mayaman ako at napuntahan ko ang pinakamagagaling na ospital, walang nakahanap ng sakit ko. Ngunit iba ang Pilipinas. Dito tinitingnan nila ang pasyente bilang isang tao, hindi bilang isang numero. Iyon ang pinakamalaking pagkakaiba. At dito sa Pilipinas, natagpuan ko ang pag-ibig. Ang aking asawa, si Jay, ay nanatili sa aking tabi sa gitna ng aking pagdurusa. Natutunan ko na kahit hindi ka mayaman o hindi ka galing sa iisang kultura, basta't tunay kayong nagmamahalan, pwede kayong maging masaya." May luha sa mata na sinabi ni Mariam. "Binigyan ako ng Pilipinas ng kalusugan sa katawan, kapayapaan sa isipan, at pag-ibig. Ibinigay nito sa akin ang lahat." Naging matagumpay ang dokumentaryo. Tumataas ang interes sa Pilipinas sa gitnang silangan, lalo na sa mga kababaihan na nagtatanong tungkol sa serbisyong medikal ng bansa. Naging abala si Mariam, ngunit mayroon itong katuparan. Sa bawat babaeng nagdurusa na kanyang natutulungan, nakakaramdam siya ng ligaya. Kinilala rin ng gobyerno ng Pilipinas ang kanyang mga gawain. Noong taglagas ng 2027, itinalaga si Mariam bilang Philippine Medical and Cultural Exchange Ambassador. Sa seremonya ng paggawad, nagbigay si Mariam ng maikling talumpati sa Tagalog. "Salamat po. Ang Pilipinas po ang aking pangalawang tahanan. Patuloy po akong magsisikap na maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at ng gitnang silangan. Laging sumusuporta si Jay kay Mariam. Pinagmamalaki kita. Bagamat nagdusa ka, ginamit mo ang iyong karanasan para tulungan ng iba. Nagawa ko ito dahil sa'yo, dahil naniwala ka sa akin," sagot ni Mariam. Isang weekend, dinala ni na Mariam at Jay si Karim sa bywalk para maglakad-lakad. Nagsisimula ng tumubo ang ngipin ni Karim. Habang karga ni Jay si Karim, sinabi niya, "Ang Karim natin ay magmamana ng pinakamagagandang katangian ng dalawang kultura, ang kasaysayan at dangal ng Ehipto, at ang kabaitan at pagkamalikhain ng Pilipinas. Magiging isang mahusay siyang tao."
Kumapit si Mariam sa braso ng asawa. Ang pinakamahalaga, matututunan niya ang magmahal, matututunan niyang igalang at mahalin ang mga bagay na naiiba. Dahan-dahang naglakad ang pamilya sa tabi ng dagat. Napakaganda ng paglubog ng araw. Tahimik ang Manila Bay. Nang gabing iyon, pag-uwi, nagsulat si Mariam sa kanyang journal. Nobyembre 2023. Dumating ako sa Pilipinas na may dalang kawalan ng pag-asa, naghahanap ng huling pagkakataon. Binigyan ako ng Pilipinas ng lunas, hindi lang sa katawan. Binigyan ako ng Pilipinas ng bagong buhay, pag-ibig, pamilya at pag-asa. Ngayon, ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Ang ordinaryong buhay na ito ay mas mahalaga kaysa sa marangyang buhay ng isang anak mayaman. Dahil ito ang buhay na pinili ko. Isang buhay na puno ng pagmamahal. Ang pagpunta sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Isinara ni Mariam ang kanyang journal at tumingin sa labas ng bintana. Kumikinang ang mga ilaw ng Maynila. Sa isang lugar sa syudad na ito, tiyak na may mga taong nagdurusa tulad niya noon, nawawala ng pag-asa. Nagpasya si Mariam na maging isang taong magbibigay ng pag-asa sa kanila. Pumasok si Jay mula sa silid ni Karim. Anong iniisip mo? Ngumiti si Mariam. Iniisip ko kung gaano tayo kapalad at nagpasya akong ibahagi ang biyayang ito. Hinawakan ni Jay ang kamay ni Mariam. Sabay tayo. Tayong dalawa. Hindi. Tayong tatlo na ngayon. Gagawa tayo ng maraming kabutihan ng magkakasama. Mahigpit na hinawakan ni Mariam ang kamay ng kanyang asawa.